Bawat hibla ng kasaysayan ay may tinatagong liwanag. Sa channel na to, malalaman mo ang tunay na kwento. Mula sa simula hanggang wakas, ihanda ang sarili sa bagong kaalaman. Panoorin natin ang video ng Mensahero ng Silangan. Masayang balita mga Oferians, sa pagpapatuloy ng Commandment series, tatalakayin natin ngayon ang First Commandment at paanong related ito sa Covenant at ang Parable of the Grafted Olive Tree. Matatagpuan sa Exodus chapter 20 verse 2 ang unang utos. I am Yahweh thy Elohim, which have brought thee out of the land of Egypt, out of the house of bondage. Thou shalt have no other gods before me. Ako si Yahweh ang inyong Elohim na naglabas sa inyo mula sa Egypt, mula sa pagkaalipin. Huwag kayong magkakaroon ng ibang Elohim maliban sa akin. Kung mapapansin natin, ang laws at covenant ay magkakaugnay. Noong lumabas sa Egypt ang Israel ni Jacob at nasa region na sila ng Mount Sinai, nagkaroon ng covenant. At nung nasa Moab na sila, na-reinforce ang covenant. Yan yung nabanggit sa Deuteronomy chapter 29 at sinabi sa verse 29 na mananatili ang covenant forever. There are some things that Yahweh Elohim has kept secret, but He has revealed His law, and we and our descendants are to obey it forever. Malalim po itong commandment, ngunit sisimplihan natin ang paliwanag. Pero bago tayo tumuloy dyan, kaklaruhin natin ang isang mahalagang issue na nagsasabi na ang unang kautusan ay patunay lamang daw na ang 10 utos or 10 commandments ay para lamang sa Israel at hindi para sa atin. Pakinggan niyong mabuti dahil itong mga kulang ang alam ay hihilahin ka sa baluktot nilang doktrina. Pansining mabuti ang nakapaloob. Una, ipinakilala ng Ama ang kanyang sarili. Siya daw ang naglabas ng Israel ni Jacob mula sa pagkaalipin sa Egypt kasabay ng utos na huwag magkakaroon ng ibang Elohim. Sa mga nagpupumilit na ang mga utos at covenant ay para sa Israel lamang, matanong ko kayo, bakit nyo ginagamit ang Biblia? Hindi nyo ba alam na para yan sa Israel? Kanino ibinigay ang mga kasulatan na naging Biblia? Hindi ba't sa lahi ni Jacob na tinawag na my people? Ang covenant ay sa pagitan ng Israel at ng Elohim. Ang nilalaman ng Biblia ay umikot para sa Israel ni Jacob at buong mundo ay nakisawsaw na at nagkiklaim. Alam nyo ba kung saan o paano kayo dapat lumugar? The mere fact na nakikigamit lang ng Biblia ang lahat, hindi nyo pwedeng chap-chapin yan at pipiliin lang kung ano ang convenient sa inyo at rarason kayo na para lang sa Israelita ang law at ang grace ay para sa inyo. Yan po ay isang kamangmangang doktrina. Sasabihin nyo na pag law para sa Israelites lang yan at pag grace ay para sa inyo. Ganun po ba? Ngayon, ano ang nagbigay sa ibang lahi ng privilege para makatikim din ng biyaya na ipinangako sa mga Israel ni Jacob? Kailangan mong maunawaan ang parable of the grafted olive tree. Ito ang nagbigay daan para magkaroon ng privilege ang mga hindi Israelites. Maituturing natin ito bilang precursor ng foreign policy ng Kingdom of Israel ni Jacob. Matatagpuan sa Romans chapter 11 verses 11 hanggang 24. Medyo mahaba po ito pero kailangang aralin para maunawaan ang first of the 10 commandments. Sa verse 11, again I ask, did they stumble so as to fall beyond recovery? Not at all. Rather, because of their transgression, salvation has come to the Gentiles to make Israel envious. Muli kong tinanong, nabuwal ba sila ng tuluyan at hindi na makaka-recover? Ang sagot ay hindi. Ngunit dahil sa kanilang mga paglabag,
Ipinarating sa mga Gentiles ang kaligtasan upang inggitin ang Israel, to make Israel envious. Lumalabas na kaya nagkaroon ng kaligtasan ang mga Gentiles ay dahil sa pagkakadapa ng Israel ni Jacob. Ngunit sinabi na muling babangon ang Israel ni Jacob at magiging matuwid. In short, babalik sila sa covenant sa pamamagitan ng pagsunod sa mga kautusan sa kanila. Sa verse 13, I am talking to you Gentiles, inasmuch as I am the apostle of the Gentiles, I take pride in my ministry, in the hope that I may somehow arouse my own people to envy and save some of them. Sa Tagalog, ang salita kong ito ay para sa inyong mga hintil, sa pagbabakasakali na kahit papano ay mapukaw ko ang sarili kong tao. Tinutukoy po ang Israel ni Jacob at mainggit para maisalba ko pa ang karamihan sa kanila. Malinaw na kinasangkapan ang mga hintil upang makalampag ang lahi ni Jacob. Sa verse 17, if some of the branches have been broken off, and you, though a wild olive shoot, have been grafted in among the others, and now share in the nourishing sap from the olive root, do not consider yourself to be superior to those other branches. If you do, consider this: you do not support the root, but the root supports you. Sa Tagalog, kung ang ibang mga sanga ay binaklas at kayong lagalag na olibo ay naidugtong para makibahagi sa sustansya mula sa ugat, huwag niyong ituring ang inyong sarili na mas mataas o higit pa sa ibang mga sanga. Tandaan nyo, hindi kayo ang sumusuporta sa roots o ugat, bagkus ang ugat ang sumusuporta sa inyo. Sa verse 19, ganito ang nasasabi: You will say then, branches were broken off so that I could be grafted in. Granted, but they were broken off because of unbelief, and you stand by faith. Do not be arrogant, but tremble. For if Elohim did not spare the natural branches, He will not spare you either. Sa Tagalog, sasabihin nyo, tinanggal na sila para kami ay maidugtong. Ipagpalagay ng ganon. Ngunit, kahit sila ay tinanggal dahil sa kawalan ng pananampalataya at kayo ay nananampalataya, huwag kayong maging arogante, manginig kayo, matakot kayo, dahil kung tinagpas ng Elohim ang mga natural na sanga, hindi rin siya mangingiming kayo ay tagpasin din. Linawin natin, ano ang kinalaman ng parable of the grafted olive tree sa topic natin? Una, ang original na olive tree ay malinaw na tumutukoy sa lahi ni Jacob. May mga tinagpas na sanga at may kunting natira. Yung mga natira ang tinatawag na remnants of Israel. Sila yung tinutukoy sa Zephaniah chapter 3 verse 10 na matatagpuan ngayon sa Africa beyond the rivers of Cush. The rest ay ikinalat sa iba't ibang bahagi ng mundo. Kung ang dahilan kaya tinagpas ang mga natural na sanga ay dahil sa transgression o pagsuway sa mga kautusan, ibig sabihin, walang puwang para sa mga ayaw ng kautusan kasi ang maghuhugpong ay ang laws and covenants. Goodbye, mga lawless people. Sa pinagtagpasan ng mga natural na sanga, idinugtong tayong mga hindi Israelites, ngunit nananampalataya din at nagpapasakop sa mga kalooban ng Ama. Romans chapter 11 verse 26. And in this way, all Israel will be saved, as it is written, the deliverer will come from Zion. He will turn godlessness away from Jacob. Sa ganitong paraan, maililigtas ang lahat ng Israel dahil nasusulat, ang tagapagligtas ay manggagaling sa Zion. Aalisin niya ang kasamaan sa lahi ni Jacob. Pansinin nyo, bakit all Israel ang ginamit? Bakit sinabing lahat ng Israel? Ibig bang sabihin,
dumami ang Israel ni Jacob? Yes, dumami ang Israel ni Jacob dahil sa iba't ibang lahi na grafted. Paano magiging bahagi ng Israel ni Jacob para mapasama sa plan of salvation ng Israel? Simple lang, sumunod ka sa mga kautusan ng Ama. Dahil kung hindi nangimi ang Ama na tagpasin ang original branches, ikaw pa kaya na idinugtong lang? Ngayon, talakayin natin ang unang commandment. I am Yahweh thy Elohim, which have brought thee out of the land of Egypt, out of the house of bondage. Thou shalt have no other Elohim before me. Ipinakilala ng Ama ang sarili, at huwag daw magkakaroon ng ibang gods. Kailangan mong mamili kung sa Kanya ka, talikuran mo ang iba. Hindi pwede ang doble kara. Ito ang nakapaloob sa unang utos. Una, kilalanin mo kung sino siya at ano ang kanyang kapangyarihan. Pangalawa, pagpapasakop at pananampalataya sa Kanya. Pangatlo, katapatan. Siya lang, walang iba. Hindi pwede ang doble kara at balimbing. Ngayon, bakit may mga taong hindi kilala kahit man lang sa pangalan ang ating Ama? Simple lang, kasi sinipa nila ang kautusan na dapat sana ay gagabay sa kanila. Malinaw sa first and second commandment na partikular ang Ama sa kanyang pangalan. Yun ang magtutulak sa followers na siya sa atin sana ang katotohanan kung ano ba talaga ang pangalan ng may likha. Ngunit, dahil sa pagtalikod sa kautusan, naligaw ang karamihan, kaya ang kanilang tinatawag na pangalan ay hango sa Diyos-Diyosan at tradisyon ng mga Greeks at Romans. Klarado. Ngayon, unang utos ay direktang nauugnay sa covenant ng Ama sa Israel ni Jacob. Kailangan natin sumunod sa utos dahil ginusto nating maging bahagi ng plan of salvation bilang grafted olive tree ayon sa Romans chapter 11 verse 11 hanggang 24. Ang mga grafted wild olive tree na kagaya natin ay nasasakop sa New Covenant na matatagpuan sa Jeremiah 31 hanggang 34. The days are coming, declares Yahweh, when I will make a new covenant with the people of Israel and with the people of Judah. It will not be like the covenant I made with their ancestors when I took them by the hand to lead them out of Egypt, because they broke my covenant. This is the covenant I will make with the people of Israel after that time, declares Yahweh. I will put my law in their minds and write it on their hearts. I will be their Elohim, and they will be my people. Ang sinabi ng Ama, dahil daw hindi nakasunod ang Israel ni Jacob sa covenant, gagawa siya ng panibago. Hindi kagaya ng covenant noong lumabas sila sa Egypt. At ano ang nagbago sa New Covenant? Walang nagbago, kundi ang pinagsulatan lamang. Kung noon ang kautusan ay nakasulat sa tapyas na bato, ngayon hindi na. Isusulat niya daw ang law or kautusan sa isip at puso ng tao. Yun ang nagbago sa covenant. It holds true dahil sinabi din ng Messiah na ang kanyang law ay hindi mawawala pumanaw man ang langit at mundo. Sa mga ayaw magpailalim sa kautusan, dahil yun daw ay para lamang sa Israel ni Jacob, malinaw na hanggang claim na lang kayo. At dahil ayaw nyong magpasakop sa laws and covenant, hindi rin kayo kabilang sa grafted olive tree. Hindi rin kayo makakalapit sa Messiah para sa pardon or grace, dahil ang grace ay para sa mga nagpasakop sa mga kautusan. Ang maghahatid ng mga believers sa Messiah upang tumanggap ng pardon o grace ay ang laws and covenants. Paano kayong sumisipa sa laws and covenants? Sabi ng mga millennials, nga.
Pasensya na sa language namin. Huwag kayong mag-expect na ang magsasalita ay parang pastor na malaanghel ang tono ng pananalita. Matamis. Sa OHC po, maasim. Hindi naman kasi kami nag-aral sa seminaryo, kaya hindi namin alam ang banal-banalan na stage performance. Yung nilalaman na lang po ang tingnan ninyo, wag na yung style of delivery namin. Sa susunod na video, tatalakayin natin ang second commandment. Muli po kami nagpapasalamat sa mga patuloy na sumusuporta sa Ophirian Consciousness. Para sa mga new subscribers, welcome to the Heritage. Shalom. Tunay ngang maraming dapat muling tuklasin kung kayo'y natuto o naliwanagan. Pakisuportahan ang ating gawain sa pamamagitan ng pag-like at pag-subscribe. Muli, maraming salamat sa panunood. Kita-kits sa susunod na video ng Mensahero ng Silangan.